Hi mga me, I'm Princess. You can call me Sezi. Currently living in Japan. I am married to Brazilian Japanese, and I am a mother of 5. I'm doing vlog for almost 8 months now, and hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong ikaw content ko. Sobrang dami kong ideas and nakikita mga ideas online and kung ano yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko hanggang ngayon, litong-lito pa rin ako kung anong i-vlog ko. The first time I told my husband about making vlog or doing a vlog, sabi ko siguro cooking lesson kaya ako online. Kung ano yung niluluto ko para sa mga bata, kung ano yung menu ko para sa asawa ko, yung ano yung mga binibake ko. So, tirinay ko siya for like months. Pero, sa akin kasi hindi ko mapagkasya yung oras ko sa pag-edit ng mga videos. Pag-aalaga ng mga bata, pag-aalaga ng asawa, syempre pag-aalaga ng bahay dito. And at the same time, nagbibake ako, nagbibenta ako online. So, I'm really struggling, juggling my schedule or yung pagta-time management. Sobrang hirap na hirap akong mag-manage ng oras ko. Madalas nga hindi na ako naliligo eh. Siguro mga twice a week lang ako naliligo. Seriously. Talagang twice or thrice lang ako naliligo weekly. Pero buti na lang malamig pa dito sa Japan, so okay lang. Hindi ako bumabaho. Amoy vanilla essence pa din ako. Halusot pa nga. Okay naman siya kapag wala ko masyadong order na isasabay ko sa pag-video editing or pag-video ko ng sarili ko habang nagbe-bake. Yun nga lang, it takes time na ma-edit ko yung video. Hindi ko naman mautusan yung asawa ko na mag-edit ng video, which is magaling siya mag-edit ng video ha. Yun nga lang kasi hindi niya naiintindihan yung salita ko. So nagsuggest siya sa akin na why not i-vlog ko daw yung mga kinakain or ginagawa kong food, ganyan, or yung halimbawa na mamasyal kami, pero ang salita is yung salita nila. Brazilian Japanese yung asawa ko pero pinanganak siya sa Brazil. So, ang pinaka salita niya talaga is Portuguese na natutunan ko na dahil sa biyenan ko. Sinasabi niya sa akin noon pa lang na mag-vlog daw ako and gamitin ko daw yung salita nila kasi daw mas nagiging sikat yung mga ibang lahi nagsasalita ng salita nila. Tsaka in that way, matutulungan niya ako mag-edit ng videos. So until now, pinag-iisipan ko kasi talagang pagka hindi ko kasi gusto yung choosy, pag hindi ko gusto yung ginagawa ko, hindi talaga ako tumatagal. So, yung asawa ko, tinatanong niya, ano ba talagang gusto kong gawin? So, ang sabi ko naman sa kanya, until now, hindi ko alam. Basta ang gusto ko mag-vlog, pero hindi ko alam kung ano i-content ko. Binilan pa nga ako ni Papay ng camera na pang professional vlogger ha. Although nagagamit ko naman siya pag sa labas kami nag-video, ganyan. So, talagang kailangan ko mag-vlog 100%. Kailangan ko talagang ibigay yung energy ko sa pag-vlog. Hindi naman ako napipressure dahil binilan niya ako ng mga gamit pang vlog ko. Yun nga lang, until now talagang iniisip ko ano bang i-content ko kasi hanggang ngayon litong-lito talaga ako. Then one time, sinabi ng asawa ko, bakit hindi mo na lang ituro yung mga pinag-aralan ko or ituro ko kung ano yung mga alam ko, ganyan. Kasi alam nyo, mga masyado akong ma-DIY. As in lahat na ng, hindi naman sobrang lahat. Karamihan, talagang dini-DIY ko siya. Mapadamit, yung paggawa ng sofa, yung mga ganun. Sobrang makutkot ako. Ngayon nga, bumili ako ng mga panggawa ng ribbons, then panggawa ng mga scented candles kasi balak namin ni Maria mag-business ng scented candles tapos gumawa rin ng mga ribbons. Kaso sabi din ng asawa ko na maybe kaya struggling ako focus sa pag-vlog kasi nga nagbi-business pa ako. Yung ibang friends ko naman, ang advice sa akin is pwede kong i-share kung ano yung everyday life ko, yung mga ginagawa ko araw-araw, yung mga achievements, yung mga goals, like yung mga nakikita natin sa mga sikat na vlogger na syempre looking forward ako na maging malaking content creator, diba? Ambisyosa ako eh. Medyo syempre alangan lang din ako sa mga achievements in life. Kung meron man ngayon o yung mga goals ko in life, isi-share ko online kasi alam mo yung evil eye, naniniwala ko dyan sa evil eye eh. Tigil ko na kaya tong kalokohan ko. Ang dami ko nakatakutan. Ninduksan.
Pero seriously mga mi, hindi ko talaga alam eh. Tulungan nyo naman ako paano. Hindi ko kasi talaga alam. Basta ang gusto ko lang matutuwa yung mga tao. Gusto ko lang na makatulong ako sa mga tao. Like yung paano mag-business, magluto man. Tapos kung ano yung liluto, pwede na i-business. Yung ganun. Ano mo yun? Yung hindi sayang yung oras mo kapag papanoorin mo ko. Tapos matutuwa ka pa. Naisip ko nga paano kung stop ko kaya yung online selling ko? Stop ko kaya yung pagbe-bake ko, pagbebenta ko, ganyan. I-close ko kaya yung shop ko. As in, mag-focus talaga ako sa pag-vlog ko, di ba? Actually, talagang iniisip ko siya. Sobrang iniisip ko siya. Pinag-iisipan ko siya kung yun ba yung gagawin ko. Sa ngayon kasi, gusto ko rin makatulong sa asawa ko financially. Kasi siya lang talaga yung nagtatrabaho. Yung pera kong kinikita online, sa akin lang yun. Sa akin lang siya napupunta. Sa bulsa ko lang. Yung pera niya, pera ko. Yung pera ko, pera ko. Ayoko kasi mag-decide basta-basta. Natatakot ako. Baka magkamali ako ulit. Marami na akong pagkakamali sa buhay ko. Ayoko na magkamali pa. Tama na yung ilang beses na ako nagkamali for the past few years of my life. Ngayon, ayoko na. Gusto ko okay na pag nag-decide ako, okay to. Kaya sobrang pinag-iisipan ko, bawat galaw ko, bawat decision ko, lagi kong kinikwento or lagi ako nagtatanong sa asawa ko. Kahit ngayon pag-vlog ko, nagtanong pa ako sa kanya ng permission na okay lang ba mag-vlog ako? Kasi gusto ko talagang mag-vlog. Hindi ko lang matuloy-tuloy noon kasi sobrang busy ako sa mga shop ko dahil ang dami kong shop ko noon eh. Tapos meron pa kaming umise noon. And syempre, may mga bata din na inahalagaan ko, yung mga anak ko. And thankfully, yung asawa ko, todo support lang sa akin. Kahit na anong gawin ko sa buhay ko, talagang support lang talaga siya sa akin. Biruin nyo, binigyan pa ako ng mamahalin na camera, diba? So yun, yung mga ganap ko sa utak ko this past few days. Thank you for watching. See you on my next vlog. Ciao!